So dito po ako sa shop sa malapit po sa amin. Ako po ay magpapagawa ho ng ipapagawa po ako ng clutch clutch assembly so ito siya. So ito yung clutch disc. Ito po yung tinatawag na release bearing. Ayan, nakapasok po dyan yung clutch port. Nakaano po yan dito sa pressure plate. So itong pressure plate po ay sealed pa. Bubuksan natin. Yan. Papakita ko sa inyo kung paano nakaporma yan Uy, kinakalawang So nakaganan yan. Nandito yung release bearing. Ano ba senyalis na ang clutch assembly nyo ay palitin na So ang senyalis niyan is una matigas tapakan yung clutch pedal Bakit matigas tapakan? Kasi ito yan, kita nyo yan. Pag yan naupod na nawawala yung groove na yun yun, nawawala yung groove na yun. Numinipis na yan yung kapal ng asbestos na yan Pagka numipis yan, ito kasi pagka nakaganon yan So nakikita nyo tong flat side na to ito yung flat side na ito yung naka sa flywheel tapos ito yung nakapasok sa dito sa pressure plate yan lang so nakaganon yan tapos itong release bearing ay nakadiin dito may time na nakadiin, may time na may clearance siya na konti ngayon itong release bearing tutulak niya ng gano'n hindi nyo matutulak ng kamay niya, napakatigas niya, sobra tigas niya pag tinulak nyo ito kasi ng release bearing, ito po ay lulubog pa ng konti, pero hindi po ganyan itsura niyan. Ito yung mga tornilyo na yan yan, pagka nakakasana yan at hinigpitan lahat yan, ito lulubog bakit siya lulubog? Kasi ito ay papasok pa paloob yan pag dumino yan papasok yan paloob, pag pumasok yan papaloob ay bago? kuya so ito yung binablog ko sige kailangan na ba? Nabaklas mo na ba? Hindi pa? Mahaba yan propeller pa propeller shop so pag ito nadiinan yung mga bolt na yan 2, 3 siyam na 12 yan kung ako nagkakamali 12 mm ang ulo didiin yan pag dumiin yan ng ganon ito naman ang lalo niya pang ididiin to pag idiniin niya ito pababa ng ganon ito ay papasok pa loob magkakaroon siya ng konting space magkakaroon siya ito yan, magkakaroon niya ng konting space ng ganon tinatawag ko na disengage so ayan so titignan ni Kuya okay so yan tinitignan ni Kuya pang L300 Kuya? Kapareho hindi? Kapareho ng L300? So yun nga magdi-disengage siya pag nag-disengage itong tinatawag na pag nag-disengage yung plate na yun at tinatawag na plate na yun ito naman nakapasok sa input shop pag nag-disengage mag-pre-pre mag-pre-pre andito yung pressure andito yung flywheel andito itong pressure plate na ganyan
So, pag naglagay ko kayo ng ganito, lalagyan nyo ng konting grasa. Pag inaangkla nyo dun sa, ay pinasok nyo dun sa input shop, ano, maglalagay kayo ng konting grasa. So, ngayon makikita natin kung ano itsura ho ng lumang ganyan ho, no. Kataguhot yan is clutch assembly, no. Makikita nyo mamaya pag nabaklas na. So, kita nyo yung brand niya ay XCD, no. Ito ang sikat na brand sa ngayon. Yan, XCD. Nakabigyan tayo ng sobrang, sa bearing naman, MTN. Ito ho yung, teka, ibaba ko na kaya. Ito ho yung maingay na hindi gumaganon, ano. Ito ho yung release bearing. Buksan na natin. Ito yung umiikot yan. Ito yung tumatama ko sa, ito, nakita nyo umiikot. Ano, nakita nyo umiikot po yan. Yan. Kasi ito yung nakasayad dun sa tinatawag ko na diaphragm spring. Pinto kasi. Yan. Nalaglag pa. Buti na lang matibay. So, ito yung tinatawag na diaphragm spring, ano. So, yung nakaganyan ho yan. Pagpalagay nyo, ito ho yung flywheel, yung mukha na yan. Nakaganyan siya. Ito yung naka-cover, no. Kaya minsan tawag ko dito is clutch cover, eh, no. Mga Amerikano tawag ng clutch cover. So, ito yung, yan. Yan. Kaya kapag bumili ko kayo, siguro din yung umikot ko yan, ha. Nakaganon ho yan, ano. So, ito yung tinatawag na diaphragm spring, ano. Yan yung diaphragm yan. Ngayon ho, always, lagi nyo tatandaan to, ha, kasi lahat ng mga biniblog ko, lahat ng mga binibidyo ko, mga karamitan dito is mga personal kong naranasan, yung iba naman sa mga kaibigan ko, ano, meron akong kaibigan na nagpalit ho ng clutch disc, ano, yung nasa loob na yun, clutch disc, yan, nagpalit siya ng clutch disc, pero hindi siya nagpalit ng pressure plate, ano, nagtipid siya. So, pagkatapos mga 3-6 na buwan, nasira ho yung isang ngipin nito, yung isang ganito, isang spring. Nagbabaho uli siya ng transmission, ano, magastos, buti marunong siya magbaba. Kaya nagpatulong ho siya sa akin noon. Ngayon, always ho yan. Kasi sabay-sabay hong umiikot yan, eh. Umiikot yung clutch disc, yung pressure plate, at saka ito. Actually, may isa pang hindi ko na i-video yung pilot bearing, mamaya makikita nyo yun, ano. Huwag ko kayo magpapalit na pa isa-isa lang ho, ano. Kasi masasayang lang ho yung effort nyo, masayang yung pagod nyo na katitipid nyo, pero ang totoo nyan, mas mapapagastos pa kayo. Pero na lang kayo ang magbababa ng transmission, nakatipid kayo. Pero kung magpapaba nyo, tulad ho ngayon, ang bayad ho pala dito, nagulat na nga lang ako, 3.5 na pala. 3.5 na pala ho bayad ngayon dito, no? So, ito yung pinapaklas ho yung transmission. Hindi ng transmission. So, pinapaklas ho yan. Usually yan, mga 4 na oras, 3 hanggang 4 na oras. Pag ako gumagawa nito ay 2 araw. Isang araw sa baba, isang araw sa taas. Ano. Pero hindi ko naman nung nagagamit yung buong araw. Let's say, nagsimula ako ng 8. Natatapos ako ng mga 1 or 2 sa pagbaba. Hindi ko na ho itataas yun kasi pagod na ho ako, eh. Alam nyo, pagka kasi pagod na kayo at nagme-mekaniko kayo, parang mawawala ho yung galing nyo. Yung galing nyo, yung lakas nyo, nanghihina na kayo. So, yun nga, yung
nadidisorient na kayo, ano, syempre, maselan ho na trabaho yan, kailangan pulido yung gawa nyo, kaya ang ginagawa ko, the following day ko na siya itinataas naman, ano. So, yun lang. Mamaya papakita ko sa inyo yung itsura ng lumang clutch assembly.